Magandang araw po at magandang hapon, magandang umaga saan man po tayong sulok ng mundo naroroon mga idol. Maraming salamat po mga idol sa pagsuporta niyo po sa aking munting bahay mga idol ano. Maglalabas lang po ako mga idol ng aking opinyon at sa mga nangyari nung nakaraang araw mga idol. Pasensya na po mga idol kung hindi po ako nakapag-upload dahil talagang dinamdam at talagang nasaktan ako sa ginawa nila sa ating presidente na si Tatay Digong ano. Bilang isang OFW na minahal at naranasan namin ang pagmamahal ng isang presidente na walang iba kundi si Tatay Digong. Tay, ang mga OFW po dito sa Dubai, hindi man po kami makagawa ng gaya ng mga ginagawa ng kababayan nating OFW sa ibang bansa katulad dyan sa Netherlands, sa Canada, sa Hong Kong, sa Singapore. Dahil po dito ay sumusunod kami sa batas dito dahil bawal po iyan dito. Pero lahat po kami ay nakasuporta pa rin po sa iyo, Tatay Digong, at sa buong pamilya mo po. Masyado po kaming nasaktan sa ginawang pag-aresto sa iyo, sa ginawang pangingidnap sa iyo, lalong-lalo na sa ginawa nilang kabastusan, lalong-lalo na nitong si Diwata, itong si Torre, nasabi niya pa, hihilahin ka niya. Ikaw, Diwata, Torre, ang tapang-tapang mo dahil naka-uniforme ka. Tama ba yung ginawa mo? Pulis ka, general ka. Tama ba yung sasabihin mo na pwedeng mag-aresto ng tao na walang warrant of arrest? Pwede mong dakpin ang isang tao may kasalanan na hindi mo dala ang warrant of arrest at sasabihin mo lang may warrant ka, nandun sa presinto? Isa ka sa traidor sa Pilipinas. Bakit malakas ang loob mo? Ano? Dahil ba may pangako sa'yo? At isa rin ang itong si Fajardo ano? Nakita ko po yung ginawa mo. Tinatanong ka ng isang senador na si Senador Bongo. Anong ginawa mo? Tumakbo ka. Nagpapahalata ka na alam nyong mali yung ginagawa nyo, pero itinuloy nyo pa rin. Kala ko ba ang sabi ng PNP, non-partisan kayo pagdating sa politika? Pero anong ginawa nyo? Halatang-halatang namumulitika lang kayo at sumusunod kayo sa utos ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, ni Teodoro at ni Anyo na silang nagplano para mapadali at madaliin ang pagdala kay Tatay Digong sa ICC sa Netherlands. Nakakatawa lang, no? Nakakatawa lang po mga kababayan, mga idol. Itong gobyernong ito, napapaikot ng mga dilawan at nasususian at naging sunod-sunuran sa mga dilawan. Bakit ko po nasabi? Sino ba ang utak ng ICC na yan? Di ba si Laila de Lima? Dilawan yan. Si Trililing, dilawan yan. At itong si BBM na pinakahari ng fake news, paulit-ulit niyang sinasabi noon na hindi siya
usap at hindi siya magbibigay ng panahon sa ICC, paulit-ulit niya yan sinasabi. Pamukat-mukat mo, nag-iba yung ihip ng hangin. At napag-alaman ko pa, napanood ko sa mga balita, na mismong kayo pala ang tumulong at nag-utos na ipadaan sa Interpol ang warrant of arrest. At ngayon ngang hearing na nangyari dyan sa Pilipinas, lumabas na hindi naman pala red notice yung dumating sa inyo. Ikaw, Tore, paulit-ulit ka na may warrant of arrest ka, pero tama ba yung sa cellphone mo lang babasahin yung warrant of arrest mo? At hindi man po ako abogado. Ang pagkakaalam ko po at napapanood ko po sa mga pelikula na once na ang Interpol ay naglabas ng warrant of arrest, hindi po yan ma-serve automatic sa taong may warrant na hindi dumadaan sa korte. At yung korte natin ang maglalabas ng warrant of arrest doon sa tao, nakalakip yung warrant of arrest ng Interpol. At yun ang ipipresenta doon sa taong huhulihin. Yun po ang pagkakaintindi ko at yun po ang napapanood ko sa mga palabas, sa mga pelikula. Huwag niyo pong sabihin na sa pelikula lang yan ginagawa. Pero po, kung titingnan niyo po, yun po talaga ang proseso. Na kahit yung Interpol nakikipag-ugnayan sa gobyerno kung saan yung isang kriminal nahuhulihin at ipipresenta sa korte ang kanilang warrant at yung korte gagawa rin ng warrant, kalakip ng warrant nila at yun ang ipipresenta sa hulihing tao. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero anong ginawa mo, Tore? Binasa mo sa cellphone mo, pero ang katawa-tawa pa nito, ang binasa mo, Miranda rights lang din ng Pilipinas. At ito pa po sabi sa Article 59 ng ICC na kailangan nyo munang iharap ang hinuhuli nyong tao sa korte bago nyo dalhin kung papayag ang Korte Suprema ng Pilipinas na dalhin nyo dyan sa Daheg, Netherlands. Pero nagawa po ba yon? Hindi po, di ba? Dahil minamadali nga nila na madala si Tatay Digong sa ICC nitong 4 na mga traidor. Si BBM, si Remulla, si Gibo at si Anyo. Itong si Anyo ang napaka-traidor. Bakit ko nasabi? Kaibigan siya ng Tatay Digong. Binigyan siya ng napakagandang pwesto noong si Tatay Digong pa ang presidente. Hanggang sa natapos si Tatay Digong, pero ipinagkanulo niya. Walang pagkakaiba kay Judas Iscariote. Ito rin si BBM. Isa rin. Isa rin. Hari ng fake news talaga ang bangag na to. Grabe po. Grabe ang ginawa nyo. Pagtataksil sa bansa natin yan. Ipinagkanulo nyo ang soberanya ng Pilipinas sa mga ibang lahi. Bakit? Hindi na po ba gumagana ang judiciary natin? Wala po bang kakayahan ang mga judge natin? Ang Korte Suprema natin? Ito pa po napanood ko ngayon sa hearing.
Kanya-kanya na sila. Kanya-kanyang laglagan, takipan, at itong si Remulla, sasabihin mo pa Remulla, wala kayong plinano? Ikaw dapat yung hinuhuli ng NBI eh. Isa kang fake news eh. Ang linaw-linaw dun sa interview mo. Tinanong ka nung reporter, matagal nyo na po ba talagang plano to? Ano sabi mo? Oo, matagal ng plano yan. Sino po ang nagplano nito? Ikaw po ba yung talagang nagplano nito? Anong sabi mo? Hindi lang po ako. 4 po kami. Si Secretary Anyo, si Gibo Chodoro, at si BBM. Di ba ang linaw-linaw tapos ngayon sa hearing? Sasabihin mo, hindi yung totoo? Dahil sa chismis lang, kaya nyo ginawa yon? Chismis lang pala eh. Ano kayo? Di ba fake news yung ginagawa mo? Yan ang dapat nyong hulihin. Hindi yung mga vlogger na sasabihin nyo nagpapakalat ng fake news. Yan o, Remulla o. Ayan na, nagpapakalat ng fake news. Yan, hulihin nyo, ikulong nyo. Malinaw na malinaw yung interview sa kanya, tapos pagdating sa hearing, sasabihin niya, wala siyang sinabing plano, wala daw plano yung ginawa nila. Eh, ang linaw-linaw na 4 silang nagplano. Grabe na po mga idol, mga kababayan. Kayo na po ang makakapaghusga. Grabe na po ang ating gobyerno ngayon. Ngayon, gusto nyo na naman pauwi ng minamadali nyong umuwi si BP Sara. Bakit? May plano na naman kayo? Dahil naipakulong nyo na si Tatay Digong. Anong plano nyo? I-impeach si BP Sara? At nakakatawa pa. Ito na naman, may mga nilabas na naman tong kongreso ng mga pangalan na kung sino-sino. Tapos sasabihin nyo walang halong politika. Halatang halata na po na pag-demolish nyo talaga sa pamilya Duterte para wala kayong kalaban na kasi alam nyo na once na hindi nyo ma-demolish ang Duterte, hindi kayo tatagal dyan at hindi nyo maipagpapatuloy pangungurakot nyo once na ang Duterte ang nakaupo na naman sa pagiging presidente. Kaya lahat ng kasinungalingan at kasamaan at pagpapatahimik sa mga kumakalaban sa inyo, ginagawa nyo. Wala nga kayong pakialam sa mga OFW, di ba? Ilang OFW na ngayon ang nabitay umpisa nung umupo tong si BBM. Pero kala nyo, nanalo kayo dahil nadala nyo na si Tatay Digong sa ICC. Yan ang pagkakamali nyo. Lalo nyo lang ginalit ang sambayan ng Pilipino sa ginawa nyo. At lalo nyo lang ipinamulat at ipinakita ang kalukuhang ginagawa nyo sa mga Duterte. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Mga kagalang-galang, kuno, umpisa sa iyo BBM, Remulla, Anyo, Chodoro, at sa lahat, Torre, Marbil, at sa lahat ng inyong mga alipores na tumulong sa pagpakulong at pagdala sa Dahig Netherland kay Tatay Digong. Antayin nyo ang karma sa inyo. Karma is waving na. Hindi po natutulog ang Diyos. Wala po kayong pagkakaiba kay Judas Iscariote na ipinagkanulo si Kristo. Hanggang dito na lang po mga kababayan ko at mga idol. Maraming salamat po at huwag po nating kalimutan mga kababayan sa darating na Mayo 12 po. Both straight po natin ang PDP laban, senatorial slate ni Tatay Digong. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po tayo lagi.
always remember po, God is good all the time. God bless you all po. Bong TV is now signing.